Market is up by 44 points or 0.65%. UPM at VUL nag-volt in. Hello mga titos and titas, welcome to Tito Vlogs. Today po, Market Summary Thursday edition. So pagkukwentuhan natin yang nag-bolt in, yang UPM at VUL, at syempre hindi naman mawawala yang APL, sama natin yang dito at yung LIHC. Tara po, let's have a short prayer bago po tayo magsimula. Dear Lord, we praise and glorify you for your faithfulness and provision. We ask you to bless us and guide us as we journey towards this chaotic world of the stock market. This we ask in Jesus' name. Amen. 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 Mga titos and titas, yung naligaw lang po dito sa ating channel, ito pong Tito Vlogs, ay tambayan po ito tungkol sa stock market na kung saan ay kinukwento natin yung ating 13 years of experience sa pagte-trade ho nitong chaos, yung mga pains and gains ng isang bear and bull cycle. Tawag natin yan Tito Moves. Kaya kung naghahanap po kayo ng tatambayan dito sa stock market, kung wala pa kayong tambayan, ay welcome na welcome po kayo. Huwag niyong kalimutang i-click yung subscribe button at isama ninyo yung sana all sa notification bell dahil tuwing Lunes hanggang Biyernes nagkakaroon ho kami ng live tambayan, live stream ho yan na kung saan pwede nyong ipasilip yung inyong minamanok. 15 stock yan, 9:20 AM hanggang 10:20 AM ho yan. Kita-kitsu tayo. O bukas meron yan Friday, kaya importante yung notification bell ay na-click ninyo. Pero para makahabol ho kayo dito sa ating tambayan, meron kaming ginawang shortcut. Yan pong starter kit. Diyan po nagsisimula lahat ng tambay. Nandyan yung mga basic principles and foundation na na-develop natin over the years na tingin natin makakatulong po sa inyo sa journey nyo dito sa stock market. Kaya join us po. Tabihan ninyo yung team Auto-like. Pwede kayong tumabi dyan. Pwede rin kayong tumabi doon sa team No Skip Ads, sa team Replay Bombers, at soon, yung Team Patreonatics natin, mga titos and titas. Kaya sa darating na linggo, next week na, hindi sa susunod na linggo, yan pala, ay mag-o-open na po tayo. Nag-order tayo ng mga bagong malalambot na upuan dyan sa patreon.com/titoblogs na matitibay ang seatbelt at malalambot ang eject button, mga titos. So, join us pero for the meantime ay enjoy nyo muna itong mumuntin tambayan natin dito sa market summary natin. Ipapasok natin yung market. Up tayo, 44 points. Kahapon ay flat lang tayo. So ngayon medyo mas maganda-ganda datingan natin value turnover 10 billion. Maganda na, nagiging normal na to. Ano pa kaya? Ang tanong ko nga, ano pa kaya kapag umabot na ng 3:30 yung normal trading hours na tayo? Ilan na kaya ang value turnover natin nun? So, meron tayong net foreign selling pa rin, hindi na bago. 471 million. So, normal lang, ganyang karaming volume. Mukhang yung locals natin, nakakatuwa kasi mukhang yung locals ay kayang-kaya saluhin ng pinagtatatapon nito mga foreigns. Ay excitement yan pagka dumating, pagka bumalik ang mga foreigns. Yan ang nakaka-excite dito, mga titos and titas. 123 po ang ating gainers and 99 ang ating losers. So marami na namang may mga ilang nagliparan na naman, katulad nga niyang UPM, no? Ito mga sisilipin natin. UPM, VUL, LIHC, mga nagliparan. So bago yan, sisilipin muna natin yung mga tabalits natin. Galing po ito sa ABS-CBN News. PH urgently needs to reopen economy as retrenchments pile up, employer group head says. Manila, the Philippines urgently needs to further reopen its economy by relaxing more COVID-19 regulations amid a string of retrenchments among big companies in the country, the head of an employer group said Wednesday. So nabalitaan nyo naman po siguro, no, mga titos and titas, yung yung second round ng retrenchment ng PAL. 2,300 employees yata yan. Kaya nga medyo nagsalita na. Ay, nakapagsalita tuloy. Nakarinig tuloy. Nakarinig tuloy kay Tito Sergio Ortiz Luis. Hindi, sinasabi lang naman niya Ito sabi ni Tito Sergio Ortiz Luis, the country relies too much on lockdowns and restrictions to curb the pandemic, arguing the casualties of the deadly disease were far fewer than the number of cases in the Philippines. Ilan ba ang namamatay
Tumataas ba ang namamatay? Hindi naman. Bakit po pipigain, papahirapan ang mga tao at ekonomiya? Hindi na kaya ng ekonomiya. He told ABS-CBN Teleradyo, mga titos and titas. Ito yung sinasabi natin parang last December o last month yata, January, na dapat nga ang tinitignan, and eto nabasa ko lang din naman no? May isa na nagsabi na dapat ang tinitignan yung capacity natin, yung bed capacity ng mga hospitals, kung kaya ba, kung halimbawa magkakaroon ng surge, no? Sana kino-consider din, hindi yung number of cases na lang din nga naman na dumadami, di ba? Ilan nga ba yung gumagaling, no? At ilan talaga yung casualties compared mo dun sa number of cases. Kasi marami na po talagang umaaray. Nauna na nga yung mga MSMEs, no, na katulad natin, ng maliliit na negosyante, talagang stretch na po, no? Yung mga bujay, ang dami na tumiklop na MSMEs. Bumbuti nila si Tito Mon Lopez ay may paayuda kahit papano, di ba? Etong malalaking negosyante ay umaaray na. Last month, Shangri-La, di ba? Shangri-La Makati, nag-temporary closure na po sila, no? So, I think eto lang sila na nagsasabi, kasi kung hindi pa rin talaga ay kami lang, no? Kung hindi pa rin talaga po bubuksan yung ekonomiya at siguro kung next month magtutuloy-tuloy ito, masasaktan na po talaga. Marami na talagang masasaktan, mga titos and titas, ha? So I hope i-consider ng government din yan, no? Bukod doon sa syempre doon sa pagdami ng cases, pero ilan nga ba yung gumagaling, di ba? At syempre yung buong economy, this is really a balance between economy and health. Pero siguro naman yung isang taon hindi pa ba tayo nakapaghanda doon sa bed capacity natin? Di ba? Kung halimbawa may magkakasakit, hindi pa ba natin alam kung paano gagamutin? Mag-iisang taon na po tayong naka-lockdown, ano? So I hope pakinggan si Tito Sergio Ortiz Luis ng mga kinauukulan. Next balita, galing ulit sa ABS-CBN. Aba, namamakyaw ang ABS sa balita natin. PH full economic recovery may take 4 to 5 years, sabi ng business leaders. Manila, some business leaders warned of a slow growth for the Philippines, saying full recovery could take 4 to 5 years if the country will not relax foreign ownership and accelerate consumption. Tito Calixto Chiquiamco, president of the Foundation of Economic Freedom, said the country's GDP per capita may only go back to pre-pandemic levels within 4 to 5 years if economic reforms do not push through. He added that regaining the lost value of the local economy may take 2 to 3 years. Yan ang sinabi ni Tito Calixto. The country's largest business groups want to limit amendments in the 1987 Constitution solely to economic reforms, saying the proposed charter change or cha-cha-cha may distract lawmakers from other more pressing matters, mga titos and titas. So ito, dalawa ang hinihiling nila Tito Calixto. Yung economic cha-cha-cha, yung foreign ownership restriction sa provision ng ating constitution, that's number 1. At syempre, yung pag-relax nga naman nung lockdown. Matindi-tindi ito kung 4 to 5 years na babalik tayo sa pre-pandemic level. Si Ninong Jasa, Jaime Zubel de Ayala, ay nung nakaraan sinasabi niya 2 years, ha? Yung pre-pandemic level. Si Tito Calixto ay mukhang ayaw magpatalo. Hindi, ako 4 years ang 4 years ang tingin ko dyan, sabi ni Tito Calixto. Ay titignan natin. Actually, magbabago po ang lahat ng ito, mga titos and titas, no? Sa tingin ko lang, no, once na yung lockdown ay lumuwag-luwag. Pagka gumulong na ulit ang ating economy, magbabago naman lahat ng pananaw. So ngayon parang medyo nagiging marami tayong mga hindi magagandang views na naririnig, no? Dito sa mga negosyante, sa mga ekonomista, dahil nga wala namang nakikita. Paano nga namang makikita na maganda? Puro lockdown na nakikita kaliwat kanan, ano, mga titos and titas. Sana lumuwag na at magbago din to. Pero for the meantime, as traders, lagi nga po nating sinasabi, mga titos and titas, no, we just trade what is in front of us, no? And there is always a bull, hindi bull, ha? There is always a bull market somewhere. Ipasok natin last na balita galing sa Philippine Star. More poor
Jobless as government drops ambitions to focus on pandemic repair. The the Philippines has officially dropped ambitions to become a middle-income economy by the time President Rodrigo Duterte steps down from office. Faced with a long-lasting pandemic effects that require devoting its last years in office for repair. Mga titos and titas, no? So, eto natatandaan ko. Kasi nung pag-upo ni President Duterte, sabi niya, ang target nga is maging middle income economy tayo bago siya bumaba. Hindi naman inaasahan itong pandemic, no? So, talagang tinamaan naman lahat, buong mundo, mga titos and titas. So, ito, medyo dinisregard na nila. Wala na. Mukhang kulang na sa oras. Not unless mag-overtime. Paano kaya mag-overtime yan, di ba? Not unless mag-overtime. Kulang na sa oras. So, mukhang ang ifo-focus na lang po nila Tito Carl Chua, siguro ng BSP at yung ating mga policy makers would probably be itong repair or recovery natin sa pandemic. At least nga naman daw, bago bumaba si President Duterte, ay medyo may traction na yung ating economy. So, ayan. It is what it is. Yan lang. Ganong kasimple lang. It is what it is. Hindi natin ma-achieve yung middle income economy. Pero, no, sabi nga, may nabasa ako I don't know if it was a book of Bo Sanchez. Sinasabi doon na as individuals, no, mga titos and titas, hindi naman natin dapat iasa lang sa gobyerno, no, yung atin pong kapalaran. Yung ikauunlad natin, hindi lang iaasa sa gobyerno, di ba? Dahil may sarili tayong kakayahan. Maliit na factor lang, no, yung government para sa pag-asenso natin or pag-unlad natin bilang isang individual, no? So meron po tayong mga sarili nating skills, di ba? Meron tayong mga talents, no, na po pwede nating gamitin para tayo ay umunlad, no? So wag kayong masyadong malungkot kung hindi natin ma-achieve itong middle income economy, no? Malay mo yung susunod na presidente kayang gawin ito. Yan po ang ating mga tabalits. So ipapasok na natin ang ating market. PSEI muna. Mamaya na yung bull. Masyado kang mainit, bull eh. Parang bulkan ha? Isihan mo lang. PSEI, mga titos and titas, ay nauntog na naman po sa 6903. Ito, yung yellow line natin. Yung resistance na ginagawa natin, ha? So nauntog pa rin siya dyan. Although, dyan tayo nag-close. Bandang itaas na. Diba? Dyan tayo sa high natin nag-close. So, good thing yan for me. Tomorrow, Friday bukas. Titignan natin kung kayang i-break. Silipin natin ano magandang gawin sa Friday. Diba? Asan tayo magandang i-close? Palagay ko, unchanged. Palagay ko, halos flat ito tomorrow. Ha? For me lang, ha? Based dito sa closing ng Friday, parang gusto pa nilang iuntog yan sa 6909. Bonus yan for me, ha. Bonus kung isara tayo tomorrow. Konti na lang naman to sa 7,050 at least, no? 7,050. Ito, ano ba high nito? 7,071. O, kahit 7,050 nga lang mag-close lang tayo above 7,000 tomorrow. Bonus yan. Yan. Magkakaroon ngayon ng medyo magkakainitan ng laban ng Bulls and Bears niyan pagka dyan nagsara yan. Pero kung hindi pa rin tayo tatawid ng 7K, mga titos and titas, we can expect, no, a further consolidation sa area na to. Ito, parang yung 6695 possible pa rin, pero makakakita naman tayo sigurado ng support dito sa 68 area. Yan po, no? Yan, ito, yan, sa area na yan. Pwede tayo makakita. So 68 muna bago tayo mag 6695 or 67. So mga 100 points pa yan, di ba? Mga titos and titas. Ano ba tayo? Tapos na ang ating next week. Tomorrow pala, tapos na yung first week natin ng February. Tignan natin kung sa Marso ano magiging lagay ng second week, third week, no? At fourth week ng February. Kung magko-conso ba talaga tayo or bibigyan na tayo ng ibang direksyon nitong ating market. So yan po ang PSEI. Ipapasok na natin. Unahin na natin itong bull. Mainit-init. So, ayun. Kaninang umaga, nung sinisili po natin ito, alisin natin to, ha? Ginawa ko lang letter B, ha? Alisin natin. Hindi yan. Ganyan, no? Nung sinasabi natin, this needs to close at least above 220. No? Or 220 or above. Abay, masyado namang nagpasikat ito.
Okay na nga sana tayo. Nagbababad ho kanina to ng 220 to 221 parang ganyan, 219 to 221. Nagbababad. Nagpasikat, akalain mo. Kinlose mo pa siya talaga sa 243. Binrake mo pa talaga yung iyong dating resistance, yung high mo dati na 240, binastos po yan. So dalawa binastos ngayon yung 220 at yung 240. Binastos, may lakas to. Ay solid green candle, no, mga titos and titas, ano? So po pwedeng may lakas ito. Ano ba gagawin mo? Teka, hahanap tayo ng pattern long green ito. Ito kaya ang gagawin niyan. 27% followed by 29% the following day. Today, up tayo ng 18%. Tomorrow kaya makakakita pa tayo ng long green. Is that possible? Is it possible? Gusto niyo po ba? Gusto niyo po ba? Nasa na ba resistance nito? Nasa na resistance? Ayun. Pwede na. Isagad mo na bukas. Total, Friday naman. 296 ang recent high po nito noong 2018. No, yan na yung kailangan nating 296 nga ba? 295 pala, 295. Yan na yung kailangan nating i-break. Isagad mo na kaya diyan bukas. Ayos lang ba sa inyo kung isasagad to bukas ng 295? Yan yung again pattern recognition lang po tayo mga titos and titas Nga pala, bago natin ituloy itong ating programa, gusto ko lang pong ipaalala ito pong ating programa ay rated KKBB. Kanya-kanyang bili at benta po tayo mga titos and titas Hindi po porkit nakikita nyo na nare-review natin at nagugulat tayo sa ginagawa ay baka mapa-all-in kayo, no? Kailangan po aaralin nyo rin Hindi po to recommendation to buy, to sell, to hold, to bodega, to bomba. KKBB nga no, mga titos and titas. So paalala po yan sa lahat ng mga stocks na nire-review natin. Kahit yung PSEI, wag niyong bobombahin. Wag i-review natin. So, yan po, mga titos and titas. Ang support, nasaan ang support nito? Yun ang resistance na ako. Doon na ako nakatingin muna sa 295, no? Wala na kasi ang support, 220. Syempre, kung alin po yung binrake. Yung 240, palagay ko, kaya pang idip yan. Kung gustong idip yan, dahil kukunti lang siguro. Tignan ko 5 minutes. Ano ba ginawa sa 5 minutes nito? Ayun, no? Yung last 2 candles hinataw. Yung last 2 candles hinataw nung na-break talaga yung 220, doon tayo binigyan ng isang matindi. Yung dulo, yung bandang dulo. So, may momentum to for tomorrow. For sure, mga titos and titas. Again, as always, KKBB tayo. Ipasok natin yung UPM. Ito yung pinsan nito O pinsan ba to? Magkapatid. So, si UPM kanina, mga titos and titas, ay nag-close sa kanyang ceiling. Nag-hammer pa. Hammer ba yan? Ang haba ng buntot Ang haba ng buntot nito. Nag-open ng 099, nag-high ng 010, nag-low pa ng 0081. Pala to. Ang haba ng buntot pero hinugot, mga titos and titas, no? Meron po itong news, no? Kaya yan ang dahilan, palagay ko, kung bakit bumomba ng paakyat ito. Dahil kanina po, no? Meron palang news to na yung si VUL, sabi ko nga parang magkapatid or magpinsan ito, yung si VUL, kaya sabi natin nag-bolt in no? Para nag-bolt in. Si VUL, yung mining stake po niya ay dinivest niya kay UPM. Pinas the bull. Yan tawag dyan Pinas the bull niya. Yung mining claim niya, pinasa niya na kay UPM. So nililinis. Ano ibig sabihin niya? Magtatanong dito, ano ibig sabihin? Bakit ganun? Ba't nagpapas the bull yan? Mga titos and titas, based dun sa ating kakaramput lamang na research dito sa VUL, ito pong VUL ay walang operation. So ibig sabihin ay shell company po ito. Wala pong kalaman-laman. Ang laman na lang siguro nito, hindi ko lang alam kung yung mining claim na lang, no? Mga titos and titas, kasi may value rin yan yung mining claim. So ang ginawa niya, pinas the VUL niya kay UPM na kanyang ka-teammate din naman ito. Hindi, sister company o pinsan yata ito. Pinasa na kay UPM. So, I'm not sure kung meron pang laman si Bull, meron pa bang ibang mga laman yan, or totally malinis na, no? And, ano ang speculation? Speculation po ito, mga titos and titas. Speculation, syempre, pwede ngayon yan, backdooran. Candidate ngayon yan for backdoor, kung malinis na, mga titos and titas. Again, speculative ho yan, speculation yan, no, mga titos and titas. So, itong si UPM, ito yung pinasahan, syempre, may value nga Sabi nga natin, may value yung mining claim, di ba?
So kaya nagsiling ito. So tomorrow, chart-wise lang po tayo. Tomorrow, ang next resistance na tinitignan ko dito is 012, mga titos and titas. Kung nasan yung body nitong green candle nitong January 21. Pag na-break po yan 012, tomorrow ay 014 tayo pupulutin. Yan, 014. And gusto nyo ba isiling na naman? 015. Pagka dinoble ceiling ito bukas, mga titos and titas. So babantayan nyo to. Kung nakabili kayo, kung nakabudegs kayo kanina o noong mga nakaraan, kung binabantayan ninyo, so bantayan nyo po bukas 012, 014. Yan ang mga possible resistances. Ang support nakakita tayo kanina sa 0081. O yan po ang UPM. Ipasok pa natin. Ito pa isa. Ba't naman kasi nagsabay-sabay kayo? Ha? KFC. Ito, si Tito Boards ang, ito, manok ni Tito Boards. Favorite namin to dati. Itong KFC, kaya medyo kabisado natin ano galawan nito no, mga titos and titas. Yesterday, no sinisilip ko po ito, nakakita ko ng parang mini bull flag pattern. Yan po, yan. So, sinabi ko rin yan doon sa mga solid Patreonatics natin, ha? Mga titos and titas, sana nabasa ninyo. No, doon sa patreon.com/titoblog, sabi ko parang merong mini bull pattern. So kung ginagels ninyo yung bull flag, no, bull flag, kung ginagels ninyo yan, alam nyo na bullish yan. Hindi ko lang ine-expect kanina na ibe-break wala tayong magagawa, nakikisakay lang po tayo. Akala ko nga dediretsuhin pa to kahit hanggang Lunes. Gusto nang i-break, no, mga titos and titas. Yun na nga, up tayo ng 21%, nag-close tayo ng 164. Ito po ang ating highest close so far. Very, very far. Ang layo na nito. Ayun na. Okay lang tayo nag-close pa dyan. 2016 pa po, no, mga titos and titas, no? So, ano ang next resistance natin? Ito muna. Ano yung high natin last time? 193 area. 195, sabihin mo na. Yan na yung next resistance natin hanggang 2. Ang sinasabi natin kasi pagka walang trade, pagka guhit lang po yan, most likely kayang i-break, ha? Kasi walang body Ibig sabihin wala masyadong trade dyan sa area na yan. Hindi naman nag-close yan dyan. Yun Ayun, no. Ito, may playbook din tayo sa Patreon nito, no. Sabi natin 38 weeks consolidation, pattern recognition. Ito, nasa 42 weeks na tayo. So yan na, binomba na. Yan na binomba na to after 38 weeks. Ito, naka 42 weeks tayo dyan So ngayon, binomba rin. Nilak hindi pa nilak pa sa. Ito pala ang magandang i-break. Pag nag-close po tayo, mga formula nga, mag nag-close tayo 175 above, may something to. Para sa akin 175 above. Ito yung dati niyang high nung 2016. Di ba? Yan lang pala yun. Na-break na pala natin to, pero hindi tayo nag-close doon dahil nag-retrace tayo. Itong area na to, mga titos and titas, no? So, ang tina-target lang sana natin, yung area na yan yung 175-180 area Pero na-break na pala natin. So, tomorrow, yan pa rin. Para sa akin, ito mga titos, baka naman masyado kayo maging bullish at mapa-all-in kayo rito. Para sa akin, kailangan lang natin i-close to 175, no? A close above 175 would probably mean something for this stock. Ano po ang balita dito? Again, just like si VUL, ito pong LIHC ay shell company. Wala rin po itong laman, no? Kaya pagka hindi ho kayo mahilig dun sa shell, ang hilig nyo ho ay yung mga malaman-laman, ano? Yung mga may value na, hindi ho para sa inyo to, no? Ito ho ay shell company. Sabi sa recent disclosure nung Friday, may nag-due diligence, no? Mukhang may due diligence na nagaganap dito. Hindi lang natin alam kung sino, anong company yan. Again, nasa speculation pa lang po yan, mga titos and titas. Pero tinitignan natin yung price action naman this time, mga titos and titas. So yan po. Nasaan ang support? Nasaan ang support mo, Lick? Machado ka Machado. Machado mo namang ginalingan. 150 area. Para sa akin 150 area po. Ito. Yung high naman nito. Tignan natin sa 5 minutes. Kailan ba binomba to? Ito naman, binomba alas 12. Alas 12 sinimulan banatan to. Pwede pa siguro tama, mga 155 area. Siguro dito tayo makakakita ng support. Resistance natin 175. Once na binrake yan, tatargetin yan yung recent high na 193 at 2 pesos, mga titos and titas. So yan muna ang LIHC. Ang dami na dito
APL na, ipasok natin. Si APL ay kasalukuyang nagdi-dribble. Actually, this is expected already eh. Hindi ko ini-expect talaga to. Sabi ko nga sa mga Patreonatics, 2 to 4 weeks. Oh, hindi ba? Di ba? 2 to 4 weeks. Huwag nyo munang bantayan. Hayaan nyo lang siya. Kung meron kayong bodega sa ilalim, inaral ninyo, nag-due diligence kayo. Pangunang linggo pa lang natin ito, mga titos and titas, na for me, kung bibilangin natin, siguro, hindi, sabihin natin, naka-isang linggo na tayo kasi lagpas 7 days na to eh. Ilan na to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O, pang 8 araw na. No? This is our second week. Hindi, kung pang 8, 5. Oh, second week na natin na magko-consolidate kung sakasakali. No? So, sabi natin, 2 to 4 weeks ang ini-expect natin na consolidation nito. Tignan natin next week kung magkakakita tayo ng linaw. No? Ganun lang naman po eh. No? So, kailangan lang maging patient. Ang maganda rito, na natutuwa ako sa nakikita ko rito sa APL, nagko-contract na yung volume. Ilan na lang ang volume natin? 1 billion. Ang value natin, 217 na lang. 217 million na lang. No? Last time, nung kasagsagan po nito, nagba-value turnover to ng 1 billion eh. On the average, 500 million ang value turnover. Ngayon, kalahati na lang nung average niya, 217 million. So, numinipis na po. Ibig sabihin niya, numinipis na yung trade. Gusto pa nating mag-contract pa to. Sige pa. Panipisin mo pa. No? Mga titos at titas, yan ang inaantay natin eh. Kasi once na, ganito ho ang istorya niya na, maikwento ko lang, Tito Moves. Para dun sa mga hindi pa nagla-like. Ay, ma-like nyo na. Mapindot nyo na. No? Ganito po kasi yan. Pansinin nyo po, no? Yung mga bago, yung mga newbies, no? Na nandito sa trade ng APL, inip na. Litong-lito na rin. Hindi na nila alam ang gagawin nila. Yung iba gusto nang gumib up. Yun po talaga ang goal. No? Yun talaga ang goal nito na gawin, no? Para yung mga mahihina pa rin ng kapit na nagdudugong AB, nagtatapang-tapangan, lalaglag pa nila. Actually, hindi na nga kailangan ng shakeout ito eh. Totoo, hindi na po kailangan ng shakeout. Inip na lang. Iinipin na lang nila. No? So, pag nainip na, sasabihin nyo, sinabi ko rin to dati. Ano ba tong APL? Walang kakwenta-kwenta, hindi gumagalaw. Ayoko na. Lilipat na ako dito sa mga gumagalaw. Sasabihin nyo po yan. Sino gumawa niyan? Taas ang kamay. Doon sa mga ibang mga stocks pa natin na binabantayan. Yung dito, yung MM, diba? Sino gumawa niyan? Taas ang kamay. Mga titos and titas. No? Mangyayari po sa inyo, pag naiisip nyo na po yan, alalahanin nyo po itong sinabi ko. No? Kasi yan ang goal talaga. Inipin po kayo. Hindi na i-shake out. Palagay ko tapos na shake outan ito eh. Inipan na lang. So ako, naka-mindset na. Kaya sabi natin sa webinar, mindset before skill set, mga titos and titas. Ako naka-mindset na ako ng 4 weeks eh. 4+2 pa nga ako eh. Naka-mindset ako ng 6 weeks. Paano ako maiinip? Diba? Paano tayo maiinip? And yun na yung nasa mindset natin. So, yan importante, mga titos and titas. Ha? So, yan po. APL, for me, mukhang meron na tayong nakikitang maganda-gandang resistance sa ETNEB. But we cannot discount the fact, no, na po pwede pa rin i-touch itong blue line. Within the span ng mga 2 to 4 weeks or 6 weeks pa nga, kung tatagal pa ito, aakyat naman itong blue eh, pero mabagal. No, so ngayon nasa 1585 pa lang. Sa titignan natin, pwedeng sa 16 i-touch yan. Ano ba yung latest? 1690, di ba? Bubuntutan, lalaglagan lang na ganoon, tapos huhugutin. Di ba? Huhugutin, hindi bababaran. Pwedeng i-touch pa rin itong blue line, di ba? Pero at least nakakakita tayo ng magandang support na dito sa ETNEB. At may mas matinding support pa tayo nakita dito, yung 19 yata, 18 to 19 area. Ang resistance natin still remains itong EMA 13, yung 23 na. Noong nakaraan, nasa 25 ito. Ngayon, nasa 23 na. So, pwedeng mauntog dyan at bumaba pa rin. No? Pwede pa rin tayong mauntog dito sa red. Pwede pa rin maging part ng consolidation natin yan, yung 26 area. Diba? O, yan yung tinatawag na false, na bull trap. Diba? O, yan pagka umakyat, hahabol ngayon yung iba. Ayan na, bobombahin na. O, tapos huhulugan na naman, di ba? Hanggat hindi pa natatapos yung inipan blues. Yan. Hanggat wala pang nagsasabi na, ano ba tong APL? Ayoko na dito. Pagka narinig na po siguro, yan, ayun na. Baka game na to. Pagka narinig, di ba, natatandaan ninyo? Sinabi natin, pag yung kapitbahay ninyo ay na hindi nag-i-stocks, ay biglang nag-stocks at sinabing bibili ng APL,
mag-isip-isip na kayo. Patapos na. Hindi naman kumbaga pa-correct na yan o palaglag na, mga titos and titas, no? O ngayon naman, babantayan ninyo. Pagka marami na kayo naririnig na, ano ba to? Ayoko na to. Walang kakwenta-kwenta. Pag marami na kayo narinig na ganon, yung totoong ganon, hindi yung biro. Yung talagang busit na. Ayun na. It's about time to go back. Yan. Bodega Pamor ang ibig sabihinan. Yan po ang APL, mga titos and titas. Last na to. Si Dito, ang daming Tito moves ngayon, mga titos and titas. Sana na marami kayo napulot. Sana i-share nyo. Sana ma-share din yung mga videos natin, ano? At ma-like, syempre. Uy, si Dito, mukhang bumabawi. Up tayo ng 3%, mga titos and titas. High tayo ng 1410. Low tayo ng 1304. Close tayo ng 1398. So, this time ba wala nang fake out? Mukhang naka-ready na ba tayo? Kumambyo na MACD natin. No, naka-ready na ba tayong biyakin yung 1450? Titignan natin bukas. No? Hopefully tomorrow ay wala nang fake out, magtuloy-tuloy na to. Pag nabiyak yung 1450, ang tinitignan ko dito 17 na, no? So 1450 resistance, next siguro 17. Support still nandito sa EMA na umaakyat. Dahan-dahan pong umaakyat yung EMA, makikita ninyo. Ayan. Dahan-dahan lang. Huwag mong bibiglain, baka masaktan. Ay, dahan-dahan yan. So umaakyat ngayon ay nasa 1250 area. Tama ba? 1250, 1255 area. So bukas pa nga nasa 1260, 1270 na yan. Pwedeng yan pa rin po ang support ni Dito. Paano? Yan na Tapos na po ulit ang ating market summary. So sana na-like. Salamat po sa inyong lahat na nanonood at tumambay ngayong gabi. Magkita-kita po ulit tayo bukas sa ating opening bell live. As always, trade wisely. God bless you all. Bye.